Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Marso, taong 2026 at ngayon po ay nagaganap dyan po sa House of Representatives sa Committee on Justice ang patuloy na deliberation ng verified complaints para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At nako, eto mga kababayan nagkalat na naman etong isang Marcoleta. Nakakahiya. Nakakahiya mga kababayan. Pero bago natin pag-usapan etong si Marcoleta, yung nakababatang yung anak nung isang Marcoleta na maingay sa Senado. Bago natin pag-usapan, pakinggan muna natin si chairman ng Committee on Justice dyan po sa House of Representatives, si Representative Attorney Jerbil Jinky Beatrix R. Luistro. Ito po yung kanyang opening statement. We are here today for the resumption of the impeachment proceedings against the Vice President. Today's agenda is simple, yet heavy with consequence. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. Okay. So, yan ang pag-uusapan. Yan lang ang tanging pag-uusapan. Meron bang sufficient grounds? Sufficient grounds para ma-impeach etong si Sara Duterte. Inuulit-ulit ko yung sufficient grounds. Kasi sabi nung isang Marcoleta, parang bago sa pandinig niya yung sufficient grounds. Bago sa pandinig niya. Kasi ang alam lang daw niya ay yung sufficiency in form at sufficiency in substance. So, bago sa pandinig niya yung sufficient grounds for impeachment. Ayun yung bago kay Marcoleta. Kaya nga, binalik ko muna para alam natin kung paano lumabas yung katangahan ng isa. Tuloy muna natin. Pakinggan muna natin kung ano yung gagawin nila, mga kababayan. Para alam natin kasi mayroong mga nagsasalita dyan na nagmamagaling na hindi pala alam ang rules. Tuloy muna natin to. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about justification. Hindi tayo huhusga. Titingnan lang natin kung may dahilan para magpatuloy. To recall, this committee began with 4 impeachment complaints. The first was set aside dahil sa posibleng paglabag sa 1-year bar rule. The second was withdrawn, with the complainants opting to support the third complaint, which brings us now to the third and fourth complaints, the Zabalya et al. Complaint and the Cabrera complaint. Both complaints underwent scrutiny. Both were tested. Pinag-usapan ng mabuti, pinagdebatehan ng matindi, sinuri sa bawat anggulo. Every allegation was questioned. Every point was challenged. Every argument was tested. At tandaan po natin, hindi lang ito ilang pahina. These complaints came with voluminous records, pages upon pages, with annexes and supporting documents. Hindi lang binasa, ito ay inaral. And at the end of that long process, both the Zabalya et al. Complaint and the Cabrera complaint were found sufficient in form and substance. At bakit mahalaga iyon? Because the accusations are not trivial.
They are serious, they are weighty, they demand answers. Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SALN requirements, panunuhol, at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik. Kailangan itong sagutin. Following the rules, the Vice President was furnished copies of the complaints. She was given the opportunity to respond. Iyan po ang due process. Sa proseso, lahat binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. And she responded. She submitted her answer, 15 pages, with 5 annexes, signed by 16 lawyers, 16 na abogado. And this... Grabe, yamanin talaga. Grabe 16 ang abogado ni Sara Duterte. Hindi pa ginawang 400, parang yung security niya, no? Pero grabe 16. Matindi, yayamanin talaga. Grabe naman. This is crucial. Ito lang ang bago sa atin ngayon. Not the impeachment complaints, because those have already been reviewed, debated, and tested. Not the allegations, because those have already been examined in detail. Ang reklamo laban sa Vice Presidente, napagdaanan na. Ang sagot ng Vice Presidente, iyan ang bago. So today, we do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges? Because remember, when the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi na ang reklamo, na pag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, Bluetooth disconnected. dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity, on its sufficiency. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, not evasion, not generalities, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. And at the end of the day, we return to the question, now that the answer is before us, do we still have sufficient grounds to proceed? Did the answer overturn our earlier finding of sufficiency in form and substance? Did it change anything? Did it weaken the case? Pagkatapos nating suruin ang sagot, may sapat pa rin bang batayan para ituloy ang proseso? Because if there is, then we move forward. If there is none, then we do not. Ang hustisya ay hindi minamadali, pero hindi rin pinipigilan. Iyan po ang tungkulin natin ngayon. At sa pagtupad natin sa tungkulin ito, manatili tayong nakatuon sa malinaw na tanong at sa malinaw na batas. Dahil sa huli, kung malinaw ang tanong at malinaw ang batas, dapat malinaw din ang ating paninindigan. I wish to reiterate, our agenda today is the determination of the sufficiency of the grounds for impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte. Okay.
So, yan mga kababayan. Sufficiency in grounds. Meron bang sapat na batayan ang impeachment complaint? Kasi sinagot ni Sara Duterte. Pero yung sagot ni Sara Duterte, hindi po niya sinagot yung mga binibintang sa kanya. Ang ginawa niya, imbis na sagutin niya yung mga binibintang sa kanya dun sa yung mga complaints, ang ginawa niya parang hihingi siya ng tulong sa Supreme Court. Talagang no? Parang malakas ata sa Supreme Court to eh. Kasi nung unang impeachment complaint last year, ang pumigil po dyan ay yung Supreme Court dahil nga po merong violation. Doon po sa 1-year ban rule. So ngayon, hindi na siguro pwede yung 1-year ban rule. Pero, lumalapit pa rin itong kampo ni Sara Duterte sa Supreme Court. Pero ibang isapin yan. Tutok muna tayo dito sa usapan, dito sa pagtalakay nila kung meron po ba talagang ground for impeachment. Okay, so malinaw. Hindi lang yan malinaw dito kay Marcoleta. Kasi sabi niya, parang ngayon ko lang narinig yung sufficient in ground. Kasi ang naririnig ko, sufficient in form at sufficiency in substance. Bakit ganun? Bakit merong sufficiency in grounds? Sabi, ang tagal-tagal ko nang nanonood sa iba yung mga impeachment complaint. Impeachment proceedings sa doon dati raw. Tayo panoorin na lang natin. Panoorin natin si Marcoleta. Sa totoo lang mga kababayan, nakakabobo talaga itong mga Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag pipili po tayo ng iluluklok natin sa pwesto, pumili naman po tayo ng matalino, pumili naman po tayo ng magaling, pumili naman tayo ng maaasahan natin. Hindi yung tatanga-tanga. Hindi yung hindi nag-aaral. Sabi tuloy ni Claire Castro naalala ko tuloy yung sinabi ni Claire Castro. Sabi niya, yan ang mahirap kapag hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Palpak ang sinasabi. Halimbawa nito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Pakinggan nyo si Marcoleta. Since I was chief of staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed impeachment proceedings against presidents. Hininahan ko lang kasi baka mag-feedback yung speaker ko. Okay. Sabi niya, marami na rin siyang narinig yung mga impeachment trial sa presidente. Saan pa? One ombudsman, one chief justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong Ay, huwag ka mag-lag. Nangyari. Mahina ata internet natin o mahina ang ito nagsasalita. Mahina utak. Bakit bigla ka nag-lag? Ay! Teka lang. bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Bakit naglalag? Naglo-loading siya mga kababayan. Naglo-loading si Could Marcoleta. you please clarify niyo? Ano ba to? Ano nangyari? Tuloy natin. Satisfaction of the honor. Nangyari may na ba internet ko? Hindi Honorable naman. Marcoleta, please allow the chair to read. Section 7 Ah, of the Rules of Impeachment of the... okay, teka. Dito ko na lang paririnig sa inyo ha, guys. Dito na lang natin pakinggan. Naglolo ko si Marcoleta. Sumasabay pa yung computer ko. Paririnig ko sa inyo ulitin natin yung sinabi ni Marcoleta. Masaya to masaya. Okay. Dali.
Dali lang guys, Ano ba to? Bluetooth connected. Okay, ayan. Ito yung sinasabi ni Marcoleta guys, Since I was chief of staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed the impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one chief justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Could you please clarify me For on the this? satisfaction of the Honorable Marcoleta, please allow the chair to read Section 7 of the Rules of Impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction of the Honorable Marcoleta. May I know, Madam Chair, when the rules were promulgated? This not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. This nga- has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. Opo, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. Okay. Okay, so ayan mga kababayan. Tagal-tagal mo na nanonood ng mga impeachment proceedings hindi mo pala alam ang rules. Nakakatawa. Ayan ang sinasabi natin Ayan ang hirap kapag di nag-iisip at hindi nag-aaral. Pero mo, congressman ka dahil sa party list. Alam ko, representative to party list representative yan. Sagip party list. Oy, sagipin nyo to si Paolo Marcoleta. Yung mga miyembro ng Sagip Party List, sagipin nyo si Paolo Marcoleta. Nagkalat na naman. Hindi niya raw naririnig yung sufficiency in grounds. Kaya tinatanong niya, bago po ba yan? Walang nga, matagal na yan Hindi ka lang talaga nag-aaral ng rules. Kaya sabi ni Luistro, perhaps we need to provide him with a copy of the rules. Siguro dapat bigyan natin ng kopya ng rules to. Kawawa naman. Hindi alam ang mga rules. Pupunta ka dyan, hindi mo alam ang rules. Anak ng teteng, kaya kayo mga taga-Sagip Party List, sagipin nyo na itong si Paolo Marcoleta. Nakakatawa naman. Kaya inutusan mismo ni Representative Luistro. Inutusan yung secretariat. Bigyan nyo siya ng copy ng rules. Hindi alam ang rules, hindi nagbabasa ng rules. Ano ba yan? Nakakahiya. Nakakahiya. Mga hilig kasi magpa-epal Kaya mga kababayan, totoo yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ganyan talaga kapag hindi nag-iisip at hindi nag-aaral. Ang nangyayari, nagmumukha kang tanga, napapahiya ka, at nahahalata, nalalaman ng mga kasamaan mo na hindi mo binabasa ang rules mismo na kung saan ikaw ay miyembro. Kung saan ikaw ay miyembro ng House of Representatives, hindi mo alam ang rules. Bigyan mo ng kopya ng rules of impeachment para alam. Ano sa pinaggagawa mo. Okay, so yan po mga kababayan ang alam ko po ay nag-stop po sila ng live stream. Ito pong Committee on Justice, pero tumuloy po uli. So pag-usapan natin mamaya kung ano na yung update diyan po sa nangyayaring pagtalakay kung ito nga impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay may sufficient o sufficient in grounds. So Marcoleta, mag-aaral ka muna, basahin mo muna yung yung rules of impeachment bago ka magdadadakdak, napapahiya ka lang So totoo lang, nakakahiya.
Biruin mo, nandyan ka, nagsasalita. Talagang ano eh. Talagang pinagmalaki pa niya. Nakikinig ako, nanonood ako ng mga impeachment processes na nakaraan pero hindi ko alam ang grounds of sufficiency in grounds. Ano po ba yan? Bago po ba yan? Sabi ni Luis, no, matagal na po yan. Sa mga previous processes na impeachment. Ayan na po yan, nasa rules po yan. Siguro nga hindi ka nagbabasa kaya sabi niya, Secretariat, perhaps we need to provide him with a copy of the rules. Nakakaya. Mag-aral ka muna. Wala eh. Eto dun sa sa House of Representatives, si Paulo Marcoleta, yung isa naman yung tatay niya dun sa Senate. I-give up na raw ang Kalayaan Islands. Walang iyayan. So, yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.